Dear Papa Joe, ako si Lexi. 27 anyos ug usa ka single mom ug dunay sakit nga terminal cancer. Yes, I'm dying. Kung mangutana mo og ready na ba ko? No. Dili pa ko ready nga mobiya kay doon ako'y anak nga mabiyaan. 7 years old pa lang ang akong anak nga si Paul. Unsay mahitabo niya? Nakibaw si Paul nga masakiton ko pero wa siya ditali kung deadly ba ang akong sakit. Pero lately, makita naman niya siyang duha ka mga mata ang akong pag-antos. Labi na kung maglubog na lang ko pirmi. Usa kay gayon niya na nakapangutana si Paul na ako. Ma, kung mamatay ang tao, asa di siya padong? Wala dayon ko katubag. I wish pwede ko nga mutubag. Nga sa heaven o sa hell. Pero di ko knowledgeable kung asa gyud ta. Although nagdako ko nga isip katoliko pero wa ko nagpractice. I'm sorry to say, pero long time ago ni stop na kog simba sa simbahan after sa dakong pangitabo nga nag-involve sa akong kinabuhi ug sa mga tao nga suod nako. Doon ako'y close friend nga si Angel. Mo'y sigig tabang nako financially. Siya po'y nipasalig nga siya lang kuno adapt ni Paul kung mawa ko nining kalibutan na. Doon nabiya kay pamilya Jill, napog kay mga anak nga ati manon. Idugang pagyud nimo si Paul, basin masuko ang imong bana ug magselos ang imong mga anak. Matod ko pa nga to niya. So sa may plano nimo, kinsa pa man di ay binlan mo anay mong anak, pangutana pa niya. Doon naman ko'y mga options like sila si mama o papa, pero mga tiguang na lagi sila. Doon na po ko'y mga iyaan pero di na ko close, basin og daog-daogo na sa nila si Paul. Kinahanglan yun nga ato na ko ibilin si Paul sa mga tao nga masaligan. Kisa pa may lain nga masaligan kundi ang amahan mismo ni Paul, si Teddy. Si Teddy ang amahan ni Paul. Si Teddy nga waga ni masayod nga nagkaanak di Amy. It's a very long story, Papa Joe. Mao ni ang gusto na kong isaysay ninyo o sa mga viewers ang akong kaagi. I was 18 years old ug working student ko sa pamilyang Octavio. Ang pamilyang Octavio ang nagasto na ako og eskwela sa college. Second year college na ko niadto sa kursong accountancy. Ang akong trabaho mao ang tutor/yaya sa ilang duha ka anak ng mga elementarya pa. Si Chad nga 8 years old o si Trish nga 6 years old. Dili naman gyud bantayanan kay dagko naman pero nikuha pa gyud og laing makatabang sila si Ma'am ug Sir. Usa ka lalaki nga gikan pa sa bukirang bahin sa Surigao. Wala ko'y masulting bati sa akong mga amo. Hayahay gyud kay ko kay nama po'y tigluto og tiglaba. Dato ang mga Octavio. Na sila yung mga negosyo nga di lang nako isulti og unsa. Sila na siguro ang pinakabuutan nga amo nga akong nailhan. Dili daw, bisan og sige mi og advance among sweldo. Muhatag gyud pirmi. Dili istrikto, dili mata pobre. Kung unsay ilang makaon, maupod ang among kaunon. Si Teddy, baguhan pa lang sa Cebu, mao nga hilumon kaayo ug magiuwawon. Pero itsuraan si Teddy. Taason ug maskulado ang lawas. Kay anad og trabaho sa bukid. Itumon lang siya. Kay pirmi man mainitan sa bukid. Pero after 1 month niya sa balay sa among amo ni hapsay-hapsay ang iyang kutis. Di gyuday siya itom. Napaig lang ang iyang panit kay pirmi nga magbuhat sa init. Unang tanaw pa lang ni Teddy diri nako kay baw ko nga duna siya pagtanaw nako. Gi-confirm pud ni sa labandera nga mao iyang gitsikahan nga crush ko ni Teddy. Maluoy ba ako niya kay hilumon kaayo og aloof kay bagong salta sa syudad. Ako na mo'y unang nakiistorya niya. Ako siyang gi-interview ug matod pa niya. Gusto siya nga mo eskwela. Hangyoon ko niya sila si Ma'am o si Sir kung musugot ba. Ay, musugot lagi na kay maayo kay na sila si Ma'am o si Sir. Labi na abot sa eskwela. Malipay yun na sila nga nakay ambisyon. Naay ambisyon ng ilahang katabang. Daga naman kay na sila katabang nga napahuman.
Inig makagraduate na, muhawa na. Katong akong gipulihan, maestra na karon. Sila po'y naggasto ato. Matod ko pa. Gi-encourage na kong taman si Teddy nga mangambisyon good. Dili gyud siya angay makontento sa pagka-houseboy lang. Dapat magkugi siya, mag-antos para masantos. Kaya naman ako ang panggabi nga muskuhila, ang pangutana o musugot baka sila si ma'am o si sir nga duha na ta nga ilang kipaskuhila, matod pa niya. Suway lang good. Way kumo sa pagsuway oy. Balitai da yung kaha kung musugot sila nga muskuhila ka. Tubag ko pa. Ug tuod man pagkaugma gibalita ni Teddy nako nga maka-eskwela gyud kuno siya. Ipa-enroll na kuno siya ni sir sa sunod semester. Lipay kayo siya nga nagbalita nako. Gikang congratulate nako siya pero wala ko katubay niyag tabi kay nabisi ko tungod sa mga pag-tutor nako sa duha ka anak nila ni sir na sila si Chad ug Trish. Human ako tutor sa duha ka mga bata. Lahi na po ang akong dutihan. Si Rigor nga pag-umangko ni sir nga ulitaw. Graduate na og college si Rigor pero wa ni trabaho. Kaya nagsaligmang good nga dato sila. Bisan na sila'y balay pero anak siya magtambay pirmi sa balay sa kong amo. Tungod kay naaman ang iyang uyab. Ang iyang uyab, mao, ako Papa Joe. Yes, uyab ming duha ni Rigor pero sekreto ra gyud kay di baya pwede kay mahug naman siya og akong amo. Unya, usa sa mga kondisyon nga sundon basta lang nga gastuhan kay dili musud og uyab-uyab. Pero sa may mahimo nga crush man gyud kay nako si Rigor sukad pa sa una. Sa una na kong kita pa niya, 6 months na ang among relasyon ni Rigor ug dakong pasalamat na ako sa Ginoo kay wa gyud mi masakpi. Nag-amping mi nga di may bawaan. Kasagaran mo ana si Rigor sa amoa kanang wala sila si ma'am ug si sir. Kanabang mo travel, labi na out of town o out of the country. Mao pa to ang panahon nga reliyoso pa kayo ko. Kada Domingo mag-day off ang mga katabang mao nga time sad ni nga magdungan mig panimba tanan. Ang cook, ang cleaner, ako o si Teddy. Iniguman akong simba, mangaon din mi sa fast food nga kanang only rice. Doon na yung may budget gikan sa mong amo. Sa mong simba o kaon kada Domingo. Si Teddy halata na kaayo ang iyang gusto din ako. Arigid siya mutapad na ako. Kanang maglingkod mi sa simbahan. Inig panakay na mong jeep, mutapad po siya nako. Inig pangaon na mo. Sa paborito na mong fast food, ari lang gihapon siya. Magsunod-sunod na ako. Gentleman kaayo. Like iyag yung kong andaman o lingkuranan o sige po siya og smile na ako. In love na kay na steady ni mo Lexi. Matod pa sa mong cook. Ni-smile lang ko. Kay bawa man ko nga in love kayo siya na ako. Pero di siya pwede nga tubayan tungod kay nana ko'y rigor sa akong kinabuhi. Niabot ang adlaw nga mo start na o pag-eskwela si Teddy. Nakinomdom pa ko. First day sa iyang klase. Actually, first night. Kay gabi man ang iyang klase. Naka-polo shirt siya nga puti o pinarisan o itong nga karsonis. Good luck sa imong first day, Teddy ha. Matod ko pa niya nga nakasmile. Thanks, Lexi. Malipayon kay Koron. Kini akong pagtuon, ako ginang ipahinungod nila ni nanay o tatay. O para imo na pod. Matod pa niya. Ha? Para nako, apil day ko? Tubag ko pa. Oh, syempre. Kay kung ma-professional na ko, di na ko mauwaw ni mo. Naan ako ikatugbang nga tukang rigor. Na siya ko siyang gisulti. Giunsa niya pagkahibaw nga nami relasyon ni Rigor. Klaro man kayo. Sige bi ako bantay nimo. Kada abot ni Rigor, musunod dayon kaniya siyang kwarto. Walang siguro kabantay ang ubang tao kay wala raman sa sila'y paki. Pero ako nga concern nimo, kabantay kay ko, sa tinanawan palang daan yung duhas halata na kaayo. Matod pa ni Teddy. Shh, ay saba ha. O yubi pagsaba-sabaan na ni Teddy ha. Please, di ko makahuman og eskwela gyud kung isumbong ko nimo nila ni ma'am ug sir. Di kay pahamak. Uy, Lexi, ako pa. Pinangga kay tika. Ako lay katambag nimo nga pag-amping lang kang Rigor. Kay di biya na siya sama nato. Nakasabot ko sa iyang pasabot. Dili mi sama og kahimtang ni Rigor.
nabalaka si Teddy nga binuangan lang ko ni Rigor. Kay bawo ko nga di mi bagay ni Rigor pero kinsa man ko nga modili nga crush by gud nako siya. Si Rigor man gud gwapo siya, tason nga puti o chinito. Murag Korean ang beauty. Wapo ko natinga nga nung nakagusto si Rigor nako kay do naman po ko hitsura. Dili ko maaan nga katabang Papa Joe. Mas ko nun ni rason nga head over heels in love kayo nako si Teddy. Bisan okay bawo siya nga wa siya paglaom diri nako. Tulin nga nang labay ang mga adlaw nakahumana og usa ka semester si Teddy. Proud kayo siya nga nagbalita diri nako. Happy kay ko Lexi. Usa ka semester na lang mahuman ako first year. Wow, good luck. Dali ra kayong panahon Teddy. Ako bitaw fourth year na po ko sunod tuig. Matod ko pa. Kung mahuman na ka, muhawa na ka diri no. Mingaw na ko nimo. Pero mas malipay ko para malayo kang Rigor. Kuan mo gud Lexi. Dili kay gidaot na ko siya nimo ha. Sa tanaw na ko, murag di mo gud siya seryoso nimo. Basin og binuangan lang ka. Mao gyud ni ang sigig balik-balik. Basta magkastorya ni Teddy nga binuangan lang kuno ko ni Rigor. Ayaw lagi kabalakan ako Teddy, okay ra ko kay labang ko ni Rigor unya labod na ko siya. Matod ko pa niya. Gituyo ginakog emphasize ang word nga love para makamata siya nga dili mag-expect nga naay kami. Murag nasakitan si Teddy. Sukad ato di na kay siya makiistorya og dugay nako. Murag naglikay ni siya. Mas mahinuon para di na siya masakitan. Usa ka adlaw ni anto 7 months rin namo ni Rigor. Pero wa siya niya sa balay kay naa silang mamog sir. Tingbon lang kuno niya sa weekend kay mag-out of town ang tibuok pamilya o kami na lang katabang ang mahabilin. Friday sa gabi niabot si Rigor o gitiming niya nga maudyo'y paglakaw nila sa iyahang tito o tita. Nag-abot mi sa grahian. Iya kong gisinyasan nga pasundo niya sa iyang kwarto. Kaming tulo nga katabang babae tipon mi ko sa kakwarto sa maid's quarter. Si Teddy lahi pod siya. Nag-inusara lang siya sa kwarto kay siya may lalaki nga katabang nila ni Sir. Dihang nakatug na nga kung mga kauban nga katabang nihinay na kong bangon para musaka sa taas sa kwarto ni Rigor. Pagsuod na ko siyang room ni kiss og ni hug dayon siya nako og itunol ang bouquet sa flowers. Happy man sa Lexi. Matod pa ni Rigor dungan siyang pagakus nako. Unya napod siya gihangyo nako. Pasig pwede na, mansari bitaw nato. Irigalo na lang na nako ba? Magamping bitaw ko nga, di ka mabuntis. Padayon pa ni Rigor. Rigor, kay baho na baya ka. Ang disgrasya ka o sarabaya, mahadlok yung kay ko. Unsaon ako paghuman sa kong pag-eskwila. Di na ko kaskwila kay maputbol pa ko diri, mawadan pa kong trabaho. Tubag ko pa. Gituyo kato nako og sulti kang Rigor para mahibaw-an unsa iyang tubag. Di ba dapat unta mo tubag siya nga ay kabalaka Lexi. Kay minyuan ti ka, pakaslan ti ka, manrabaho ko para sa tong pamilya. Pero wa siya ni tubag nako ana. Iyang giingon nga di gyud ko mabuntis. Mag 7 months naming Rigor pero wag gyud ko ni sugot nga magpalapa sa leyon. Igor siya mo kiskis nako, mga foreplay and everything. Pero kung mulapas na siya sa boundary, itukmudan na ako siya. Maupod na ang hitabo nitong gabiuna sa among mansari. Diyang hapit na siya mulapas sa boundary. Ako siyang gitukmod. Disappointed kay naong si Rigor. Dayon diha siya gikuot sa iyang bag. Manigarilyo si Rigor. Nakita na ko niya nga manabako pero katong iyahang gihit-hit, lahi ragbaho kaysa sigarilyo. Unsa nimong gihit-hit uy? Pangutana ko pa. Marijuana, try ka. Tubag pa ni Rigor na ako. Dali ko nga nakatubag nga di ko Pero nasuko si Rigor. Puro sa makadili sex dili. Kanisab dili. Pag sure de Lexi kung gusto pa ba ka nga ipadayon to ni. Nahadlo ko niya itong higayuna nga basing mubuwag na hinuon siya. Asay akong pilion, ang ihatag na ako ang pagkababay or ang marijuana. Choose the lesser evil. Matod ko pa sa akong kagalingon. Sige tagay ko anabi, unsaon man na paggamit. Matod ko pa. Ningisi si Rigor, gitagaan ko niya ko sa kastik nga gidagkutan na daan. Hit-hita lang gud na niya tunla ang aso. Sugo pa niya nako ug ako pong gituman. Sige kog hit-hit sa marijuana hangtod nga lahi na nga akong na-feel.
Nahain ako ug lahi na ang akong tripping. Nanginit ang akong lawas ug dihang ni aksyon naghubo si rigor sa kong sinina, wa na ko nireklamo. Sige na lang ko katawa, giganahan ko sa iyang gibuhat. Although dunay usa ka part sa kong utok nga dili dapat, pero murag wa na ko strength nga mo dili pa. Diya na sa kong imabaw sa rigor ug padung na gyud mulapa ang leon sa karniro. Pero sa kalit lang nakadungog mi og busina sa sakyanan. Nakaila na kayo mi sa busina sa sakyanan nila ni Ma'am ug ni Sir. Nahalagi sila, matod pa ni rigor nga nakuyawan. Nawalag kalit ang ahong kahay. Paspas kay ko nga nitindog o gidali na akong sulob ang sinina dayon way pananghid kang rigor nga nigawas sa kwarto. Nagdagan ko dito agi sa kusina padung sa maid's quarter. Naghangos ko nga nihunong diyang natungod ko sa laundry area. Lingkod ko sa gamay na nga siya nga mo'y lingkuranan ko manlaba ang mga labandera. Naapaday gihapon ang akong tama. Naglingkod lang ko dito tapad sa planggana. Sa kalit, dahitaw nga ako nakitaan nga niduol nako. Lexi, nakunsa man ka diri sa laundry area nga ngit-ngit man kay diri. Pangutana pa ni Teddy nako. Si Teddy di ay ang nakabati sa kasika sa laundry. Mao nga iyang i-check og kung unsa. Hubog ka no? Pangutana pa ni Teddy nako. Dili uy, tubag ko pa nga to niya. Pero nagduda siya nga hubog ko mao nga iya kong gidala sa iyang kwarto. Iya kong gipahigda sa katre. Kadyot lang ha, magkuha ko gini tubig ug labakara para ihat compress ka. Matod pa ni Teddy. Pero ako siyang gigunitan. Dayon akong gigakos ug akong gikisa ng iyang lips. At first na shock si Teddy. Wa katuo nga ako ang niyon og kiss ug nihag niya. Napagyud mi sa suod siyang kwarto. Mauto nga ni baos ug labok si Teddy. Ug didto, nahitabog yun ang nilapaay sa leon ug karnero. Tungod sa espiritu sa marijuana mo nga nahatag nako ang akong kaugalingon sa lalaki nga di gani nako uyab. Nakahila ko pagkahuman pero unsa may akong mabuhat. Humana. Kung mamabdos ka Lexi, pakaslan ti ka. Matod pa ni Teddy. Pakaslan, na di kay trabaho, tubag ko pa na niya. Maningkamot ko. Nisugot naman si Sir nga mukya sa advance ko puhunan para himuong babuyan nilang nanay ug tatay sa Surigao. Kung nanami babuyan, di na niya ka maglisod. Pwede na o di na ka mo paabot nga makagraduate o sa tika pakaslan. Basin karon tuiga, magpakasalta. Naglingo-lingo na lang ko sa kataas, naggiabtan sa imagination ni Teddy. Wa pa gani na pusa ang itlog, nag-ihap na siya sa piso. Pero saludo ko sa iyang determinasyon. Pagkahuman giingnan mi sa among mga amo nga wa na dayon ang ilang out of town kaya na-cancel ang ilang flight tungod sa laing panahon silang padulungan. Ari na lang ta mag-out of town kuig mong tanan, matod pa ni Ma'am namo. Pakuyugon daw mi sa outing sa beach kami mga katabang kuyog si Teddy. Kuyog pod si rigor nga way kalibutan nga doon na rin nahitabong milagro na munduhan ni Teddy sa miyaging gabi. Dito na mi sa beach. Kaming duha si Teddy ang giatasan sa mong amo nga mo'y mobantay sa duha ka mga bata nga si Chad ug Trish samtang nag-swimming sila. Si Rigor igo ra nga maglabay-labay na ako. Kibaw ko nga hay na pud siya sa marijuana. Igo lang pusog ko pag sunod og tan-aw niya. Nga ni duol og laing mga chicks nga mga sexy kayo nga nakatupis pa nga bikini. Dili man ka love anang Rigor ba? Klaro kayo. Nabuta lang siguro ka tungod kay rich kid siya. Matod pa ni Teddy nako. Hilom sa Teddy oy. Kay wa pa biya ko sa maayong pangunahuna karon. Nahadlok kay kus na itabo nato. Tubag ko pa ngadto niya. Ayon lagi kahadlok. Pakaslan lagi ti ka ba? Kumumabdos ka. Napo ko'y good news nimo. Ningon si Sir nako karong buntag nga before ta nangari sa beach. Ngayon human sa tuwang outing, tagaan ko niya sa kwarta para sa babuyan nila ni nanay ug tatay. Naputol naman pa nag-istorya kay ni Duol si Rigor pero igor siya ni tanaw nako kay lagi bawal mami nga magpasabot nga doon na may relasyon. Ni smile si Rigor nako dayon gidala niya si Chad sa lawom nga part sa tubig. Rigor, di ba yan na ipadala ang bata sa lawom? Ingon si Sir. Siyagit pa nako niya pero tubag ni Rigor. Okay ra ko no. Kay expert siya nga mulangoy. Si Trish na lang ako gibantayan pag-ayo. Kay tuwa naman si Rigor ug Chad nga malipayon kayo silang duwa-duwa ilawom nga part sa tubig. Gisungay ni Rigor sa iyang liog si Chad.
Samtang nagbantay kong Trish napod sa kong kilid si Teddy, sigig panguyab. Nanamgod ko nun itabo namo, ngayon din lang ko nun namo ipadayon. Totoo ni duol si Trish nako ug nigako sa kong paa. Ate Lexi, Chad is gone, matod pa sa bata. What do you mean, Chad is gone? Your brother is with your Uncle Rigor. Tubag ko pa kay English speaking man ang bata. Pagtanaw pa nako sa unahan sa area kundi in last na ko nakitaan silang Rigor ug Chad kay wa na sila didto. Gipalibot nako kung mga mata sa palibot hasa si Teddy nangita na pud sa duha. Nakaginawa kog lawom din nakitaan nako sa unahan si Rigor nga dunay kasturya nga gwapang babae. Rigor, salamat namday ka diri, asa si Chad? Pangutan ako pa niya ug daling naglingi-lingi kung asa ang bata. Unsay asa? Wa man diri nako. Ako naman gibalik ganina. Ako magipasas yung atubangan ni Teddy. Wa mo kabantay kay sige mong tabi. Tubag pa ni Rigor. Dito nangurog nako sa kakulba, Papa Joe. Gipangita namo ni Teddy si Chad pero wa gyud namo makit-i. Mao nga nisumbong na lamin nila ni Ma'am ug ni Sir. Nagpanik na sila si Ma'am ug si Sir ug gi-inform dayon nila ang lifeguard ug ang mga taga-resort. Nagubot na dayon ang beach. Nagkaguliyang ug dunay nisyagit nga bata na lumos. Nagkaob nga naglutaw si Chad dihang napalgan sa layo nga part sa dagat. Wa na ko'y detalye kung din siya nakit-i. Ginervyos na ko ug maayo og si Teddy. Gitabang nila ang bata. Daghan ang nagalirong. Dunay nurse nga guest food sa maong beach nga maoy ni tabang kang Chad. Wa siya'y hunong sa pag-resuscitate hangtod nga niabot ang ambulansya. Gitabang lang gihapon nila pero wa na gyud. Nalumos si Chad ug namatay. Naghisterikal og hilak si Ma'am. Si Sir nagtuo ang mga luha pero ang naong isog kayo. Mura nag-aso-aso sa kasuko na munduhan ni Teddy. Kami ang ipabantay sa mga bata. Mong kami gyud ang mabasol. Nangatarungan ming duha ni Teddy. Among giingnan nga before sa nitabo gikuha ni Rigor si Chad o gidala sa lawom kay dito daw sila mag-swimming. Nangatarungan po si Rigor nga gibalik na ko si Chad after 5 minutes. Abi na kita mong duha si Teddy kay gibutang manako sa iyong atubangan. Bisan ng mga utana pa mo ni Trish, nakakita man siya pagbalik nako. Matod pa ni Rigor. Pagpangutana nila ni Trish, Igor po ni nga nihilak kay nakalimot po kuno siya. Kadugo nila si Rigor, mao nga siya gyud ang ilang tuhuan. Kami gyud si Teddy ang gibasol sa pamilyang Octavio. Suko kay sila namon duha. Aksidente ra gyud ang nahitabo. Nagdaho manggug ko nga si Rigor ang nagbantay kang Chad, mao nga relax ra kay ko. Ako gyud ang mabasol. Nihila ko og taman ug nangayig pasaylo nila ni Ma'am ug ni Sir. Pero niduol si Teddy ug iyang giangkon ng tanan. Tungod magud nako, Ma'am, Sir, nadisturbo si Lexi. Tungod gyud nako kay sigog tabi about sa among future. Matod pa ni Teddy. Future? Kay nga no uyab mo? Isog pa nga pangutana ni Sir og nitubag si Teddy nga, dili, pero gusto na ko siyang pakaslan inigabot sa saktong panahon. Sa iyang gisulti, gipasamot na lang niya kasuko si Sir og hasta si Rigor nga dihapod nakadungog ang purting sukua. Kuwang na lang nga sukmagon si Teddy. Karon dayon Teddy, laya sa kumpani Maya, pauli og Surigao, nga way bisag piso kang madala. Matod pa ni Sir nga tukang Teddy. Niyangkon mangud siya nga siya nakadistract nako, siya hinuon na napasanginlan. Niya tong adlaw gipapahawa dayon nila si Teddy. Nga wa hatagi kwarta bisan og piso. Nang hinaot na lang ko nga doon na pa siya tinigom bisan og gamay para makapliti pauli sa Surigao. Wa namin nakaistoryahanay ni Teddy. Gipabili ni Sir ang iyang mga gamit nga hinatag nila kang Teddy, hasta ang cellphone. Nilakaw si Teddy nga wa mi naghatagay og information. Nagpaabot pa gani ko nga palayason po ko nila ni Sir ug ni Ma'am, pero wa man kun la palayasa. Padayon nagyapo kong trabaho isip yaya o tutor ni Trish. Dili lalim ang ilang gibati niya itong igayuna. Nawad-an silang anak o usako sa mabasol. Pero bilib ko nila, kay wa ko nila papawaa. Padayon ko sa akong normal nga routine, yaya sa bata maadlaw o muskwila sa hapon. Paglabay sa kabuan, wa na ko abti og menstruation. Nagtuo ko nga delayed lang ko. Pero laing buwan ang nilabay og wa lagyapon ko. Gidugo. Nagduda na ko. Nabasin og buntis ko.
kay lahi naman ang akong gipamati. Mura kog malipong, pirmi og kasukaon labi na og makatimaho ko og giluto sa kusina. Nakahukom ko nga mag-self-test og tuod man mabdos ko. Niprangkan lang kog sulti sa akong mga amo nga mabdos ko. Ug paghibaw lang mabdos ko, nangutana sila og kinsang amahan. Si Teddy ang amahan. Tubag ko pa nga to nila. Nisintas las kasuko, nagbuhi ko nos lagbitin, angay ko noon nga pagpalayas nila kan Teddy, giapil na lampog ko. Nakaibaw po si Rigor sa balita nga buntis ko, pero waan siya pakialam kay after sa nitabo nga pagkalumos kang Chad, waan na po siya magatuan sa balay. Waan namin nagbuwag nga formal pero understood na gyud nga wala na. Tinood gyud ay ang giingon ni Teddy nga di ko love ni Rigor. Gipapahawa ako sa kong mga amo. Di ko ganahan nga muli sa mga San Negros nga buntis. Mo nga nihangyo ko sa kong classmate nga si Angel. Nga anha lang kumutipon sa iyang boarding house. Samtang wa pa ko kakitag trabaho. Gipapuyo ko ni Angel sa iyang boarding house og diha nagsugod nga nahimo na ko siya nga best friend. Si Angel pod ang nagrecommend nako sa iyang tita nga tag-iya og restaurant. Dishwasher ko, mao akong trabaho, Papa Joe. Halos usa ka adlaw ko nga magbarog samtang manghugas og plato. Kapoy kayo, dako na good ang akong tiyan. Lami na untang ikatug pirmi, pero dili ko angay nga mag-crave og tug kay kinahanglan ko og trabaho. Nakaraos ko og 9 months og gipanganak nako ang batang lalaki nga gipanganlan nako og Paul. Diha gihapon ko sa boarding house ni Angel. Swerte kay ko sa kong amiga kay buutan kay siya. Siya pagyud ang mutabang og bantay sa bata kung day off niya. Pero 1 year na minyo si Angel og nibiya na sa boarding house kay syempre ato na siya sa iyang bana. Ako na lang usa. Madak-an na pug ko sa renta kay ako naman lang usa nga magbayad. May na lang kay na-promote ko sa restaurant. Di naman ko mabdos mong gihimo ko waitress. Dayon na-promote ko pagka-cashier. Dayon na himong restaurant manager. Dako kay accomplishment para nako ang promotion. Bisan wa ko kahuman og college. Pero naka 3rd year accountancy man pug ko. Mao nga nisalig ang akong mga amo nako. Okay namang pagpuyo ni Paul nga akong anak. Kami ng duha ang nagkasinabot. Pinanggakin nako ang akong anak pero diyang 6 years old na siya. Na-diagnose ko nga doon ako'y liver cancer. Dini gani ko makatuo nga nung na-cancer dayon ko. Nga pagkabata pa nako. Manigarilyo ko, Papa Joe. Muinom pug ko kada gabi Pampatug lang. Kapoy manggod kayo nga akong trabaho pirmi. Dili pug ko makatug dayon sa mga daghang butang nga akong gihunahuna. Usa na niya na mo ang batang si Chad. Di ko makalimot. Sigig balik-balik sa kong utok ang itsura sa bata diyang gitabang kini sa iyang pagkalumos. Gibasol na ko kung kagalingon nga mao'y hinungdan sa pagkamatay ni Chad. Kung wa pa ko magpa-distract ni Teddy o wa pa na ko gisalig si Chad kang Rigor, kung wa pa na ko siya giwa sa kong pananaw, basin buhi pa unta ang bata. Kada gabi mo inom ko pagpakatog, musigarilyo po ko. Siguro mao ni rason nga nagkasakit ko. Or basin silot na ni sa Ginoo nako. Kay sukad nga namatay si Chad, after sa nitabo, wa na kumutunob og simbahan. Dawat na nako nga mamatay nako sa dili madugay. Pero di ko gusto nga mobiya nga wa sa mayong mga kamot si Paul. Pangitaon nako si Teddy. Ang problema, asa ug unsay pamaagi nga makaplagan nako siya, ang amahan sa kong anak. Ako'y pangita ng Teddy B. Dali rin ang pangitaon tao ron kay na social media. Matod pa ni Angel nako nga may akong best friend. That time, I was very weak but fighting. As promised, si Angel o ang iyang bana mo'y nangitag pamaagi nga makitaan si Teddy. Gigamit nila ang social media pag-search sa amahan sa kong anak. Facebook ug Instagram ug pipila ka koneksyon sa bana ni Angel sa politics. Ug tuod man, after pila ka adlaw, malipayon nga niabot si Angel. Good news, Lexi, nanatay lead. Nakontak na namo ang igsoon ni Teddy. Pero wa man kuno sa Pilipinas karon si Teddy, tuag abroad. Nag-Saudi day siya. Balita pa ni Angel nako. Nakatuo nga ako mga luha sa kalipay labi na sa akong nahibawan nga wa pa kuno maminyo si Teddy ug wa po'y anak. Hantod karon ulit daw lang gihapon si Teddy. Walay social media si Teddy. Mao nga lisod siya pag-search. Pero doon na siya email address. Mao nga gi-emailan gud siya ni Angel. Nagpaabot lang mi
sa iyahang reply. I know my days are counted, Papa Joe. I know nga di na ko magdugay. Yes, I'm weak but still fighting. Gituyo gyud nako nga di na idetali ang akong sakit ug pag-antos karon kadi ko gusto nga mag-uol ang mga naminaw. Dili nako ka-type. Maong si Angel lang ang nag-type aning akong story. Sa bagong update, ni-reply na si Teddy. Di siya katuo nga nami anak pero nalipay siya. Nangay siyang picture kang Paul o pagkakita niya sa picture di na kinahanglan og DNA. Kay liwat man gyud kaayo niya ang among anak. Nakafeel pug kuno siya og luksong dugo. Nalipay kay ko kay gidawat niya ang akong anak sa way daghang pangutana. Kuwang pa og 1 year ang iyang kontrata sa Saudi pero ni promise siya nga kung wa na ko, siya na'y bahala kang Paul. Dili na mi magkita ni Teddy. Inigbalik niya sa Pilipinas. Wala na ko, Papa Joe. Pero lipay kay ko karon. This time makaingon ko og ready na gyud ko. Daghang salamat sa pagbasa sa akong suwat and I hope sa mga naminaw karon ayaw mo kaguol nako. Kitang tanan maoy padulngan ang kamatayon. Goodbye, mga dear friends. Goodbye, Papa Joe. Kung tinuod man gani ang giingon nga life after death, I hope to see you there. Kini mo magtatampo, Lexi.